Ginagawa natin trabaho natin. Ay, si Dati Maravillas po. Hello. Ginagawa natin trabaho natin. Sinasabi, galing ako doon. Kaya nga po, umalis. Sinabi ko naman yun sa Facebook. Ano pa naman sabi niyo po yung tungkol sa 1 million and Jason? Sana all. Sana all. Oo, sana all. Nagulat. Na-shock din po ba kayo? Oo, na-shock. Na-shock. Lahat kami na-shock, di ba? Ma'am, yung sa BIR? Well, kung sinabi kasi niya po na March lang this year, yung reporting niya next year pa. So sana ipasok niya sa BIR next sa reporting ng annual report niya ng income. yung resolution po ninyo for temporary suspension sa NTC, yung request ninyo po, kailan yung expected na pwedeng aksyonan? Depende po yun sa NTC. Hanggang yung powers po namin sa Congress is only to urge nga NTC with the separation of powers. Kaya nga po, tinitingnan natin dito at pinapakita po na may mga violations. And since sila yung nag-issue po ng permits and license, sila din po yung naman makakapag-suspend ng permits and license, which in effect will suspend po the operation. So, hindi ko po alam kung kailan kasi ang NTC na po ang bahala dyan. Sa dami po ng nakalkal ninyong mga violations, tingin po ninyo, ilang percentage po yung passability? I can't speak on behalf of NTC, sorry. Hanggang sasabihin ko lang kung ano yung facts at yung facts, may violations po, more than the franchise. What about the decision of the Congress on this, yung violations sa franchise po? As far as today is concerned, the committee has approved the committee report sa adoption of the House resolution as amended. So, kung kailan ma-schedule yan sa floor, hopefully soon, no, magbobotohan ang mga members na kung they're in favor also of adopting it as one whole body or not. Kailangan pa rin yan ng majority na papayag po. Sa projection ninyo, mga ilang linggo siya o abutan pa ng next year? Hindi ko po, one vote of Congress lang po ako. So, hindi ko po maproproject kung anong mga, hindi ko rin kontrolado kung ano po yung gusto ng mga ibang congressmen. Right now, ilan pa po yung naka-schedule ng mga hearings? Yung continuation nito? Not sure. Wala pa po akong natatanggap na invitation kasi usually pag may mga committee hearings, alam niyo naman po, may papadala yan ng notice na magkakaroon committee hearing. So, wala pa po akong na-receive. So, hindi ko rin po masasabi on behalf of the committee kung kailan po yung next hearing. But, magre-recess po kami next week. So, hindi ko po alam kung kailan next. But because of this, yung nangyaring ngayon, no, since suspended yung tungkol sa furlough, I hope the committee will convene kahit special meeting after even after the break, like sinabi po ni Chair Gus Tambunting kanina po. What about yung presence po ni Pastor Kibuloy? Ipipilit po talaga ninyo na kailangan appear siya personal dito? Well, magsusulat kami ng letter. Grabe naman yung pipilit. Hindi naman tayo nang pipilit ng tao dito. But we will write a letter, right? Sinabi naman po kanina ni Chair that we will write a letter to invite him again and tingnan natin kung anong reply niya. Kung ano yung grounds, why he will not be able to appear or maybe he will appear na, diba po? Para matanungan diretsyo. Halimbawa, magmatigas po, may sanction doon ang Congress? Hindi ko po alam. Depende po yan sa anong makikita ng mga congressmen. Kung enough po ba ang kanyang grounds sa hindi pagpunta. Kasi it might be a violation also of the House rules. Hindi po ako fortune teller. So hindi ko po alam. Hopefully na lang when we send the invite magpakita po. Pero tingin niyo yung mga style po ng mga abogado, parang iniiwas nila talaga si Pastor Kibuloy. Kaya na lang po ang mag-decide. Pwede magsalita on behalf of other people, di ba? Kung may pinagkaiba po ba to sa inquiry before sa other network like ABS-CBN po yung nangyari sa ABS-CBN? Well, pareho naman po yung pinagdaanan, di ba? Na tiningnan yung mga violations sa prangkisa.
And doon, well, I cannot speak for the past Congress, di ba? Nakita nila na may violations. So, the same here, nakita natin may violations plus more, di ba? So, I hope The that, same law applies po dito. Tama. So, tingin ninyo malamang sa malamang ganun yung papupuntahan nito? hindi ko po alam, basta ang alam ko po, yung resolution lang po na final ko is to urge NTC Opo. to suspend habang mukhang may mga violations. Tigil muna. Kasi Opo. daming na uungkat eh. Diba po? Yung sa korporasyon po, anong pinakaseryosong violations nakita po ninyo? Kasi kayo yung nagtatanong kanina in previous hearings. Well, yung sinasabi po kasi paulit-ulit yung sa corporation soul, 'di ba? So nakita naman po natin na even with the SEC, even ang pag-file po ng kanilang articles of amendment to change the corporation soul ay hindi rin mukhang pasok sa batas. No? Naghanap naman po ng butas. Meron naman pong jurisprudence dahil nga po pinag-aaralan naman natin to bago tayo nagsasalita at gumagawa ng mga bagay-bagay. And mukhang may inconsistencies din doon na maybe kailangan na, kaya diba, sabi ko sa SEC kanina na sana tingnan din nila kasi iba ang first page, iba din ang trustee certificate at may oath yun. So, Opo. perjury pa yun if hindi nila magawa. So ano po ba talaga? Kaya nga, kung yung tanong nating lahat, ano po ba talaga ang totoo? Opo. Teka lang, tigil-tigil muna natin. By the way, ma'am, si Jason Sabo, pinatawag ninyo yun o basta't pumunta na lang dito? I think, bigla siyang pumunta. I'm not aware. Nakatulong ba o nakagulo? Sa paglilinaw po, sa inquiry po ninyo. Nakatulong sa content natin Well, he is according to him, consultant. Kung nakatulong, Sa paglilinaw o sa pag... Hindi naman po ako yung nagtanong sa kanya. Opo. So, I cannot speak for the others or the committee. Mahal ko konsulta doon, 1 million. Kung yung mga nagmamagaling po sa social media, baka gusto niyo po silang invite dito as resource person, yung mga nagmamagaling sa social media. Ako po ang mag-i-invite. Opo, ma'am. Mensahe niyo po sa ating mga kabayan na although meron talagang negative patungkol sa inyo, ano yung masasabi niyo po sa kanila? Well, hindi natin mapi-please lahat. Diba? Lahat naman alam natin yun. And at the end of the day, alam nyo, ako, hindi ko gagawin to. At hindi ko gagawin yung mga TikTok ko, yung mga Facebook ko, diba? Pag sinasabi ko sa mga tao, diba, sa mga posts ko, kung ano yung mga karapatan nila at ipaglaban nila kung may kalabagan sa kanilang rights o sa batas. So, same lang naman po dito na sana hindi nyo lagyan ng bahid ng kung anong pagkachismosa o marites nyo na hindi naman totoo, no? Wala naman basihan. Ay, nakikita nyo naman na, kung may nakikita akong mali, then kailangan hindi tayo maging silent. Diba? There are people making a controversy, turning this controversy para i-divert sa ano totoo na may mga violations para to silence me, to harass me, to cyberbully me, to make libelous statements. Well, pag may makita tayong mali, bakit tayo tatahimik? Correct. Diba? At saka, kaya nga, habang tinitingnan natin, suspension lang naman po. Wala lang po ako sinasabing, Isara na. isara na natin. The world Diba? ends, no? At saka, hindi naman po ako yung, ang NTC ang may power to do it. So, Sila magmadali. So, wag niyo pong, Madalihin. wag kayo magpapabudol. Correct. Sa kung ano ang totoo, Yes. at kung ano ba talaga ang issue dito, at ang resolusyon. Suspendin muna natin habang tinitingnan natin. Kasi mukhang meron mga pagbubudol. Huwag tayo magpabudol din. Sana po, Alright. di ba? Attorney, reaction lang ito. Kasi naalala ko, dalawang kapatid mo, Yes po. si JJ at si Carlo, ang sponsor ng Si Jericho. ng franchise renewal Yes. nila noong 2018. Yes. Hindi ba kayo nagkakausap? Kasi tignan nyo ngayon ikaw naman ang naka-ano sa kanila. Yes, and sworn duty namin as public officials, di ba? Siyempre, sila ang sponsor. Doesn't mean na ngayon na sila nga mas may alam ng prangkisa. Di ba po? So, dapat
make sure ko rin na with my sworn duty as a public official and lawyer as well, no, na duty ko to make sure na walang mga violations. Kahit naman po na sila po nag-sponsor, kung may violations naman po, tatahimik po ba ako? Hindi. Dahil lang po ang mga kapatid ko ang nag-sponsor. Dapat nga mas protektahan ko kasi hindi po ba kung payagan natin may nag-violate ng batas at tatahimik ako dahil lang kapatid ko ang mas kailangan ko rin din sila protektahan na hindi rin nilaloko ang kanilang pag-sponsor. May oath, may duty sila to make sure that they follow the privilege granted to them by Congress. May duty din tayo to make sure that they follow, and if they don't, alam ko naman na mahaharas, di ba, tayo, magagalit kapag pinaglaban mo, may magagalit kapag pinaglaban mo ang tama. But, again, masakit man, lalo na kung taga Davao ako, pero we have to protect. Mas kailangan nga ng protection at magandang service ang mga taga Davao. Yes, Thank Pini-comment po dun sa post ni Attorney Mark Tolentino sa Facebook na tinawag po niya yung mga member po ng House Committee na nakipagkulod daw po sa leftist group, kumbaga nakipagsambuat. Ang tinawag pa po niya ng mga political criminal prosecutor daw po. Ano po masasabi po niya? Like sinabi ni Congressman Caraps Paduano kanina, di ba? As a resource person na nandito ka and posting things like that after, medyo hindi tama yun. What I can say is, if he really has proof, again, balik tayo, may prueba siya, may basehan ba, then sana hindi siya magiging libelous sa kanyang pag-post, no? Kasi pwedeng cyber libel yun. I cannot comment on that because, di ba, sana lang po, may basehan siya. Sa pagkakaalam ko, personally, no, wala naman akong sinusuporta na komunista. No, wala po. Hindi po tayo dyan. Again, huwag tayong magpabudol na iniiba at kino-confuse tayo at dinadivert sa totoo. Kasi mukhang yan po ang ginagawa. 'Di ba, binubudol tayo, kino-confuse tayo para hindi makita yung totoo. Which yung totoo, ang daming violations. No. Yun lang po, doon tayo mag-stick. Sana hindi tayo magpabudol sa mga ganyan, mga tactics, mga marites, yun, sana po. Matatalino naman po tayong lahat. Last question. Anong favorite color mo? Red or blue? Next time, tanong ng ito naman, PBA. Ma'am, isang ano pa ma'am. Can you react po? Maganda daw po kayo, sabi na ito ni Mark Tolentino. Oo nga eh. Dinilig lang yan. Oo nga. Pero Well, alam niyo po ba yun na maganda po kayo? ay, hindi ko po alam. Hindi, ang dami nga nagsasabi. Bakit ko daw? Kaya sa kanila. Ako, well, pasalamat na lang ako that he thinks that. Pero ako, hindi ko, kung sabihin nyo, sa totoo lang, pwede na. Kasi wala pa rin akong forever. So, baka kaya ganon. Grabe naman. Oo, ganun yung may marites. Yan nga iniiwasan natin eh. Namiss yung tandem niyo, ma'am eh. Well, ganyan talaga. Kaya nagulat kami nung second hearing. Eh, sinunog niya masyado, nagkanda. Uy, hindi naman. Paano ko yun sinunog po? Nagtanong lang naman tayo ng mga tanong para mailabas ang totoo. Yan lang naman, consistent naman po tayo dyan. Nagtatanong tayo para malaman ang katotohanan. Thanks. Alright, thank you. Salamat po. Thank you, guys. Follow. Thank you. Salamat po. Thank you po.